Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang ama na halos 20 taong nagpakasakit at nagtrabaho sa malayong bansa. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa sariling bayan, bitbit niya ang isang napakalaking lihim na susubok sa tunay na pagmamahal ng kanyang sariling pamilya. Bakit nga ba siya nagpanggap na walang-wala at maralita sa kanyang pag-uwi? At ano ang totoong dahilan kung bakit tila naging magaspang ang pagtanggap sa kanya ng kanyang sariling mga dugot, laman? May isang nagtatagong kabutihan ang nakalipas na magpapabago sa lahat. Ngunit bago niyo madiskubre ang nakagugulat na katotohanan ito, maaari po ba akong makahingi ng isang like at subscribe sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at abalang kalsada ng Taguig, habang ang mga matataas na gusali ay tila nakatitig sa mga lumang bahay sa ibaba, isang matanda ang mabagal na naglalakad habang hila-hila ang isang lumang maleta. Ang gulong nito ay humahaginit sa semento at ang bawat takbang ng matanda ay mabigat. Hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa matinding pagod ng biyahe. Siya ay walang iba kundi si Mang Oliver, 65 taong gulang. Sa loob ng halos 20 taon, ang buhay niya ay nasadlak sa gitnang silangan bilang isang pangkalahatang tagapag-alaga at hardinero sa isang malaking mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng linya ng kalungkutan at patong-patong na pagod. Ang kanyang damit ay simple at medyo faded na. Malayo sa imahe ng isang taong nagtrabaho sa ibang bansa ng napakahabang panahon. Nang makarating siya sa tapat ng isang 2 palapag na bahay sa Taguig, huminto siya. Huminga siya ng malalim at napangiti ng bagya habang pinagmamasdan ang tahanang kanyang pinagbuhusan ng pawis upang maipatayo sa nakalipas na mga taon. Tao po! Mauro! Mario! Matt! Nandito na ang tatay nyo! Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas ang kanyang panganay na anak na si Mauro, na nooy nakapamaywang at baka sa mukha ang pagkairita sa gitna ng init ng tanghali. Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Sino ba? Tatay? Bakit ngayon ka lang? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang mga balikbayan box? Bakit isang lumang maleta lang ang dala-dala mo? Mauro anak, pasensya ka na. Ang mahalaga ay nakauwi na ako ng ligtas. Medyo nagkaroon ng problema sa mga huling buwan ko doon. Lumabas din galing sa loob ng bahay ang pangalawang anak na si Mario at ang bunso na si Matt. Salip na yakap at mainit na pagtanggap ang salbungin sa matanda. Nakatayo lamang ang dalawa sa beranda habang nakatingin ng may pagdududa. Wait lang, Totoy. Sumulat ka sa amin ng 1 buwan na uuwi ka na for good. Nasaan yung sinasabi mong mga naipon mo? Nasaan yung padala na para sa negosyo na pinag-uusapan natin? Oo nga, tay. Akala namin makakabili na tayo ng bagong sasakyan at maipapayos tong bahay. Bakit tila mas mahirap ka pa sa amin kung tumingin kami sa iyo ngayon? Yumuko si Mang Oliver, hawak ng maigpit ang hawakan ng kanyang lumang maleta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ngunit may kakaibang katatagan sa kanyang mga mata na hindi napansin ng kanyang mga anak. Mga anak, patawarin niyo ako. Sa huling taon ng aking pagtatrabaho, na-stroke ang dati kong amo. Naubos ang kontrata ko ng walang malaking separation pay dahil nagsara ang kanilang tahanan. Ang lahat ng naiipon ko sa nakalipas na mga taon ay napunta sa aking gamot at sa pamasahe ko pa uwi. Wala akong dalang malaking pera. Ang maya-alok ko lang sa inyo ngayon ay ang aking presence at ang natitirang panahon ng aking buhay.
Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng matinding kabiguan at galit. Para sa kanila, ang kanilang ama ay ang pangunahing pinagmumulan ng pananalapi sa loob ng 2 dekada. Ang makita itong umuwing walang pera ay isang malaking pagkabigo sa kanilang mga inaasahan. Ano? Walang pera? Tatay, 20 taon ka sa ibang bansa. Paano mangyayaring wala kang naipon? Nagpakahirap kami rito na maghintay. Umaasa kami na sa pag-uwi mo ay maayos ang buhay natin. Tapos uwi ka rito na magiging palamunin lang namin. Toy, hindi madali ang buhay ngayon dito sa Taguig. Ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig. Paano ka namin pakakainin dito kung wala ka palang may papasok na pera? Akala ko pa naman, makakapag-aral na ako sa pribadong kolehiyo ngayong taon. Wala pala, nag-abala pa kami maghintay sa'yo. Dahil sa sinabi ng kanyang mga anak, ay napayak na lamang si Mang Oliver ng tahimik. Pinalaki ko kayo ng maayos. Pinag-aral ko kayo nung bata pa kayo. Ang bahay na ito, ako ang nagpapadala ng pambayad nung itinatayo ito. Hindi ba ninyo ako pwedeng patuloyin man lang kahit matanda na ako? Ibang panahon iyon, tatay. Ang bahay na ito, pangalan na namin ang nakatala ngayon dahil kami nag-alaga nito habang wala ka. Kung uuwi ka lang pala para maging pabigat at manghingi ng maintenance na gamot sa amin, mas mabuting umanap ka ng ibang matutuluyan. Hindi man lang pinapasok ng tatlong magkakapatid ang kanilang ama sa loob ng bakod. Isinaradong muli ni Mauro ang bakal na gate ng malakas na nag-iwan ng nakakabulahol na ingay sa buong kalsada. Patawarin niyo ako mga anak. Kung alam niyo lang ang katotohanan sa likod ng aking pagbabalik. Mahinang bulong ni Mang Oliver sa kanyang sarili. Nakatayo sa gilid ng kalsada si Mang Oliver habang bumubuhos ang init ng araw. Ngunit sa kabila ng sakit at sama ng loob sa pagtataboy sa kanya ng sariling mga anak, may isang bagay siyang hawak sa loob ng kanyang lumang jacket, isang maliit at nakatagong dokumento mula sa kanyang pumanaw na amo sa ibang bansa. Isang dokumentong hindi naglalaman ng libo, kundi ng isang napakalaking pamana na magpapabago sa kapalaran ng sino mang magtataglay nito. Ang pamanang ito ay ibinigay sa kanya dahil sa kanyang hindi mababayarang katapatan at sakripisyo ng mga oras na iniwan ng sariling pamilya ang kanyang mayamang amo. Ngunit bakit pinili ni Mang Oliver na magpanggap na mahirap? At ano ang gagawin niya ngayong wala siyang matuluyan sa gitna ng lungsod ng Taguig? Nakatayo pa rin si Mang Oliver sa harap ng nakasarang gate ng sarili niyang bahay. Ang pawis sa kanyang noo ay umahalo sa mga luwang hindi niya napigilang pumatak. Hindi ang kawalan ng pera o ari-arian ang nagpapadugos sa kanyang puso, kundi ang katotohanang ang mga batang minsan niyang kinarga, pinakain at pinagpuyatan ay tuluyan ng nilamon ng pagkagahaman. Habang unti-unting nagpapakadilim ang langit sa Taguig, dahan-dahang binuwat ng matanda ang kanyang lumang maleta. Bawat takbang layo sa bahay ng kanyang mga anak ay parang may gumagapos sa kanyang mga paa. Sa di kalayuan, may isang maliit na karinderya na umiilaw pa. Doon ay nakatira si Aling Nena, 55 taong gulang, isang lumang kapitbahay at matalik na kaibigan ng pamilya noong bata pa ang mga anak ni Mang Oliver. Diyos ka pa! Oliver! Ikaw ba yan? Kapitbahay! Kailan ka pa nakauwi galing ibang bansa? Bakit ganyan ang tsura mo at bakit gabi na nasa labas ka pa? Magandang gabi, Nena. Kakauwi ko lang ngayong hapon. Pasensya ka na kung naabala kita. Nako, Oliver. 20 taon ka na ring wala. Pero teka, bakit hindi ka pumasok sa bahay ni na Maura? Nakita kitang naglalakad pabalik dito mula sa dulo ng kalye. Don't tell me. Pinalayas nila ako, Nena. Sinabi ko kasi sa kanila na wala akong naiuwing pera.
na naubos ang ipon ko sa gamot at wala akong dalang malaking separation pay. Hindi nila ako tinanggap. Ano? Ang kapal ng mukha ng mga batang iyon, Oliver. Ikaw ang nagpalaki at nagpaaral sa kanila. Sa perang ipinapadala mo, naitayo yung bahay na yan. Nasaan ang mga puso ng mga anak mo? Napakasama nila. Umiyak ng tahimik si Mang Oliver. Inilabas niya mula sa jacket ang isang lumang panyo upang punasan ang kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng panyo, may isang sobrang kulay kayamanggi na may tatak ng isang kilalang international bank at law firm sa Middle East ang bagyang sumilip. Mabilis itong itinago ni Mang Oliver pabalik sa kanyang bulsa. Ngunit sapat na ang ilang segundong iyon upang mapansin ni Aling Nena ang kakaibang selyo nito. Oliver, huwag mong sabihing naghihirap ka talaga. Kilala kita. Napakasipag mo at napakatipid na tao. Nena, subok lang ito. Gusto kong makita kung mahal pa ba ako ng mga anak ko bilang ama nila. O baka ang mahal lang nila ay ang perang ipinapadala ko buwan-buwan. At ngayon, nalaman ko ng sagot. Painful, pero kailangan tanggapin. Kung ganon, ang ibig mong sabihin ay... Tahimik na umiling si Mang Oliver bilang senyales na wag mo na magsalita ng malakas. Pakiusap, Nena. Wag mo muna itong ipagkakalat. Ang gusto ko lang muna ngayong gabi ay isang maliit na silong na matutulugan. Bubuhatin ko ang sarili ko bukas. Dito ka sa bahay ko matulog, Oliver. May maliit na silid sa likod ng karinderya. Hindi man kasing ganda ng bahay na pinatayo mo para sa mga walang utang na loob mong anak. Ligtas ka rito at may mainit na sabaw para sa'yo. Habang tinatanggap ni Mang Oliver ang kabutihang loob ng kanyang lumang kapitbahay. Sa kabilang dako naman ng kalye, sa loob ng magandang bahay ni Mauro, Mario at Matt. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap. Buisit! Akala ko makakakuha na tayo ng milyones ngayong taon. Umuwi ang matanda na parang pulubi. Wala man lang dalang bagong TV o kahit dollars. Paano na yan, Kuya Mauro? May utang pa tayo sa lending para sa negosyong binabalak natin. Umaasa tayo sa uwi ni tatay para mabayaran yun. Sabi ko na sa inyo, dapat tinanong muna natin kung may bangko siyang pwedeng i-withdraw. Baka naman nagtatago lang ng pera yun at ayaw lang ibigay sa atin. Sira ka ba, Matt? Nakita mo naman ang suot at maleta. Kung may pera yun, magtataksiyin pa uwi at hindi maglalakad sa ilalim ng araw. Tandaan nyo, kapag pinalapit nyo pa yung matandang yun dito, tayo magpapakain at magpapagamot sa kanya. Wala na siyang pakinabang sa atin. Hindi alam ng tatlong magkakapatid na sa mga oras ding iyon, sa loob ng silid na ipinahiram ni Aling Nena, binubuksan ni Mang Oliver ang kulay kayamangging sobre sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Sa loob nito ay may tatlong dokumento. Isang last will and testament, isang bank certificate of international transfer, at isang deed of absolute sale para sa isang napalaking real estate property sa Bonifacio Global City, Taguig. Iniwan ng kanyang pumanaw na amo na si Sheikh Al-Mansur, isang napakayamang negosyante na inalagaan ni Mang Oliver hanggang sa huling hininga nito, ang buong share ng kanyang offshore investment fund na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso para kay Mang Oliver. Bilang pasasalamat niya sa katapatan at pagliligtas sa buhay nito nung may nagtangkang sumabotay sa pamilya ng amo. Salamat sa tiwala, Ginoong Almansor. Ngayong gabi, napatunayan ko na ang aking mga anak ay hindi handang tanggapin ang aking pagkatao, kundi ang akin lamang yaman. Masakit, pero kailangan kong turuan ng leksyon ng sarili kong dugo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang tatlong magkakapatid sa kanilang bahay, isang mamahaling itim na SUV at 2 escort na motorsiklo ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas mula sa sasakyan ng isang lalaking nakabarong at may bitbit na mamahaling briefcase. Siya si Attorney Alejandro, isa sa mga pinakasikat at pinakamalaking korporasyong abogado sa bansa.
Magandang umaga. Ito ba ang tahanan ng pamilya ni Ginoong Oliver Valerio? Tanong ni Attorney Alejandro. Mabilis na lumabas si Mauro habang nakatitig sa mamahaling sasakyan at sa abogadong mukhang napakayaman. Oo, ako ang panganay na anak. Bakit to? May kaso bang matandang yon? Pinalayas na namin siya rito. Wala na kaming pakialam sa kanya. Kaso? Walang kaso, Ginoo. Nandito ako para ibigay ang opisyal na notary notice at turnover documents para sa pagmamayari ng buong lupaing kinatatayuan ng inyong bahay at ng 10 karatig bahay rito na nabili na ng aking kliyente ngayong umaga. Ano? Nabili? Sinong bumili? Ang aking kliyente, ang bagong chairman ng Valerio International Holdings, at may billing siya sa akin. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay na ito. Sino ang misteryosong chairman na bumili ng kanilang ari-arian? At ano ang gagawin ng tatlong magkakapatid kapag nalaman nilang ang taong pinalayas nila kagabi ang siya palang umahawak sa kanilang kapalaran ngayon? Nakatulala si Mauro habang nakatitig sa papel na inabot ni Attorney Alejandro. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi may kakaila. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay sina Mario at Matt nang marinig ang usapan sa pintuan. Kuya, ano to? Anong eviction notice? Attorney, nagkakamali kayo. Sa amin ang bahay na ito. Pinaghirapan itong itayo ng tatay namin at sa amin nakapangalan ng titulo ng bahay. Ginoong Mario, ang titulo ng bahay ay maaaring nakapangalan sa inyo. Ngunit ang lupa na kinatatayuan nito ay pagmamayari ng orihinal na pamilyang nagpairam nito sa inyong ama. 30 taon na ang nakakalipas. Nabili na ng aking kliyente ang buong lote kasama ang 10 karatig lote sa buong kalyeng ito sa halagang 20 milyong piso. Cash at ayon sa batas, dahil hindi nyo pagmamayari ang lupa, binibigyan kayo ng 24 na oras para mag-impake at umalis. Sino ba yung chairman na yan? Bakit kami gagamitan ng ganyang kapangyarihan? Anong kasalanan namin sa kanya? Ang kliyente ko ay nasa hindi kalayo ang lugar lang. Kung gusto ninyong magsumamo o makipag-usap sa kanya, maaari kayong pumunta sa grand opening ng bagong branch ng Valerio Foundation sa BGC mamayang 3:00 ng hapon. Doon ipapakilala ang bagong chairman. Kung ako sa inyo, mag-iimpake na ako ngayon pa lang. Umalis ang mamahaling sasakyan ni Attorney Alejandro na nag-iwan ng alikabok at matinding takot sa puso ng tatlong magkakapatid. Hindi sila magkaintindihan kung ano ang gagawin. Ang bahay na pinalalagyan nila ng lakas ng loob ay mawawala na sa kanila sa loob lamang ng isang araw. Hindi maaari ito. Kailangan natin pumunta sa BGC. Magsusumamo tayo sa chairman na yan. Baka pwedeng makiusap na bayaran na lang natin ang hulugan ng lupa. Paano tayo makikipag-usap sa isang billionaire chairman? Nakatsinelas at lumang maong lang tayo. Tsaka nasa na ba si Totoy? Baka pwedeng tulungan tayo na matandang yun na magganap ng malilipatan. Nakalimutan niyo na ba, kuya? Pinalayas natin si tatay kagabi. Baka nagpalaboy-laboy na yun sa kalsada o patay na sa gutom. Walang kwentang matandang yun ngayon. Hayaan niyo siya. Ang isipin natin ay paano tayo makakapasok sa event sa BGC. Magbihis kayo ng pinakamagandang barong at polo ninyo. Dalian nyo! Samantala, sa isang eksklusibong suite sa isang 5 between hotel sa Bonifacio Global City, nakatayo si Mang Oliver sa harap ng malaking salamin. Hindi na siya ang matandang mukhang pulubi na may hila-hilang lumang maleta kagabi. Nakasuot siya ng isang napakalinis at pasadyang Italian suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naigupit at sa kanyang bisig ay nakakabit ang isang mamahaling orasan. Sa tabi niya ay nakatayo si Attorney Alejandro at si Aling Nena. Nabakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang muka habang nakasuot ng magandang Pilipinyana na gown. Diyos ko, Oliver. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Ang akala ko kagabi
Ay nagbibiro ka lang nung sinabi mong may naiwan sa iyong pamana ang amo mo. Bilyonaryo ka na pala talaga. Sabi ni Aling Nena habang nakahawak sa kanyang dibdiba. Nena, ang perang ito ay hindi ko hiningi. Ibinigay ito ng aking amo dahil inalagaan ko siya nung itinapon siya ng sarili niyang mga anak nung siya ay nagkasakit na. Nakakatawa di ba? Ang aming kapalaran ng aking amo ay magkatulad. Ang sarili naming mga dugot laman ang unang nagtaksil sa amin dahil sa salapi. Chairman Valerio, nakahanda na po ang press conference sa kabilang bulwagan. Ang mga mamamahayag, mga opisyal ng lungsod, at ang mga imbitadong bisita ay naghihintay na sa inyong opisyal na pagpapakilala. Salamat Alejandro. Dumating na ba ang 3 anak ko? Opo, Chairman. Nasa labas sila ng hotel. Nakiusap sila sa security at nagpumilit pumasok matapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa event. Pinapapasok sila sa tulong ng mga garda, ngunit inilagay ko sila sa pinakagilid na upuan kung saan kitang-kita nila ang stage. Mabuti. Panahon na para magising sila sa katotohanan. Pagdating ng 3:00 ng hapon, puno ang grand ballroom ng hotel. Nakatayo sa pinakadulong bahagi ng bulwagan sina Mauro, Mario at Matt. Hanggang ngayon ay hangang-hanga sila sa karangyaan ng lugar. Mga kumikislap na chandelier, mamahaling pagkain at mga kilalang tao sa lipunan. Kuya Mauro, sigurado ka bang pwedeng makipag-usap ang chairman sa katulad natin? Ang yayaman ng mga tao rito. Kailangan natin siyang makausap, Matt. Kapag hindi natin nabawi ang lupa sa Taguig, sa kalsada tayo matutulog bukas. Biglang nagdilim ang mga ilaw sa paligid at nakatutok ang malaking spotlight sa gitna ng stage. Umakyat si Attorney Alejandro sa podium habang humawak sa mikropono. Mga Ginoo at Binibini, isang karangalan para sa akin ay pakilala ang bagong chairman ng ating Valerio International Holdings at ang pangunahing benefactor ng ating charitable foundation para sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Walang iba, kundi si Chairman Oliver Valerio. Bumukas ang malaking kortina sa likod ng stage. Dahan-dahang lumakad si Mang Oliver palapit sa mikropono habang ang lahat ng tao ay nagpalakpakan ng napakalakas. Sa kabilang dako ng bulwagan, natulala at napatakip ng bibig sina Mauro, Mario at Matt. Ang kanilang mga mata ay halos lumuwa sa pagkagulat. Ang taong nakatayo sa stage na binibigyan ng galang ng mga pinakamayamang tao sa bansa ay walang iba kundi ang kanilang sariling tatay. Ang matandang pinalayas nila at pinagkaitan ng pagkain at tirahan kagabi lamang. Kuya, si tatay yun. Si tatay ang bilyonaryong chairman. Diyos ko, anong nagawa natin? Ano ang gagawin ng 3 magkakapatid ngayong nalaman nilang ang tatay na tinawag nilang palamunin at walang kwenta ay ang umahawak ng bilyong-bilyong piso at ng sarili nilang bahay? Babalik ba sila upang lumuhod at humingi ng patawad dahil sa pagmamahal o dahil sa pera? Nakatayo pa rin si Mang Oliver sa gitna ng entablado habang patuloy ang malakas na palakpakan ng mga negosyante, mamamahayag at matataas na opisyal. Sa bawat flash ng kamera, mas lalong nagiging malinaw sa paningin ng 3 magkakapatid ang katotohanan. Ang amang itinuring nilang basahan kagabi ay isang bilyonaryo na ngayon. Nanginginig ang mga tuhod ni Mauro. Ang kanyang 2 kapatid na sina Mario at Matt ay halos mawalan ng boses sa matinding pagkabigla at takot. Kuya Mauro, si tatay talaga yan. Paanong nangyaring naging bilyonaryo siya? Sabi niya kagabi, wala siyang pera. Nagpanggap lang pala siya. Ano nang gagawin natin ngayon? Pinalayas natin siya. Isinarado natin ang gate sa mukha niya. Kuya, baka galit na galit sa atin si tatay. Kaya binili ang lupa ng bahay natin. Manahimik kayong 2. Tatay pa rin natin yan. Anak niya tayo. Hindi niya tayo kayang tiisin. Sundan niyo ko.
Kakausapin natin siya bago pa matapos ang event na ito. Sinubukan ng tatlong magkakapatid na sumingit sa gitna ng maraming tao upang makalapit sa entablado. Ngunit bago pa man sila makakbang paakyat ng hagdan, dalawang matatangkad na security guard na nakasuot ang humarang sa kanilang daan. Mga Ginoo, bawal po ang pumunta sa stage. VIP area po ito. May mga ID at invitation po ba kayo? Tanong ng security guard. Tabi kayo. Tatay namin yung nakatayo riyan. Kami ang mga anak ni Chairman Oliver Valerio. Papasukin nyo kami. Dahil sa lakas ng boses ni Mauro, napatingin ang ilang mga bisita sa paligid. Narinig din ito ni Attorney Alejandro na nakatayo sa tabi ng entablado. Tumingin siya kay Mang Oliver at tumango ang matanda ng bagya. Pabayaan niyo silang makalapit. Bilin iyon ng chairman. Utos ni Attorney Alejandro sa mga gwardya. Mabilis na umakyat sa entablado ang tatlong magkakapatid. Dahil sa matinding takot na mawala ng bahay at sa hangaring makakuha ng parte sa napakalaking yaman, agad na lumuhod sina Mauro, Mario at Matt sa harap mismo ng kanilang ama. Sa gitna ng maraming tao at harap ng mga kamera ng media. Tatay, patawarin niyo po kami. Nagkamali kami. Hindi namin alam na nagsubo ka lang pala kagabi. Tatay, patawarin mo mga anak mo. Toy, patawad po sa mga nasabi namin kagabi. Nabigla lang kami dahil sa hirap ng buhay ngayon. Patawarin niyo kami. Bumalik ka na sa bahay natin. Oo nga po, tay. Kaming mga anak mo ang tunay mong pamilya. Di ba mahal na mahal mo kami? Kami na lang ang mag-aalaga sa iyo rito. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng larawan sa dramatiko at nakagugulat na eksena. Ngunit si Mang Oliver ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Walang bakas ng galit sa kanyang muka, ngunit wala ring bakas ng lambing. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng matinding kalungkutan. Inilayo ni Mang Oliver ng bagya ang kanyang paa mula sa hawak ni Mauro. Tumayo kayo dyan. Mauro, Mario, Matt, huwag kayong lumuhod sa harap ko. Tay, hindi kami tatayo hanggat hindi mo kami pinapatawad. Gagawin namin ang lahat. Babawi kami sa'yo. Gagawin naming hari ang buhay mo. Gagawin niyo akong hari ngayong gabi. Dahil nalaman ninyong ako ay may 2 bilyong piso. Pero kagabi, noong ang akala nyo ay isa lang ako matandang may bitbit na lumang maleta, walang pera, at nangangailangan ng pagkain at tirahan, anong ginawa nyo sa akin? Natahimik ang tatlong magkakapatid. Para silang binuhusan ng malamig na tubig sa harap ng napakaraming tao. 20 taon na kong nagpakahirap sa ibang bansa. Bawat dolyar na kinita ko ay pinapadala ko sa inyo upang makakain kayo ng maayos, makapag-aral, at maipatayo ang bahay na iyon. Ngunit nung pumasok ako sa pintuan kagabi para humingi ng bagyang pagmamahal at silong matapos ang mahabang panahon, isanarado niyo ang gate at pinalayas niyo ako na parang aso. Toy, nabigla lang kami. Akala kasi namin ay... Akala nyo, wala na akong pakinabang. Ang pinagkaiba ng totoong pagmamahal sa pagkagahaman ay lumalabas kapag ang isang tao ay walang maiyaalok na pakinabang sa inyo. Hindi ako nagalit sa inyo kagabi. Nasaktan lang ang puso ko dahil nare-realize ko na pera lang palang naging halaga ko bilang ama sa loob ng 20 taon sa inyo. Lumapit si Aling Nena sa tabi ni Mang Oliver. Tumingin si Mang Oliver sa kanyang kapitbahay na nagmagandang loob sa kanya nung siya ay walang-wala sa tingin ng iba. Ang babaeng ito, si Nena, hindi niya alam na may bilyon ako kagabi. Ang alam niya lang ay isa akong lumang kapitbahay na gutom at walang matutulugan. Pero binuksan niya ang pinto ng kanyang karinderya at binigyan ako ng mainit na sabaw at higaan nang walang anumang kapalit. Siya ang may tunay na pusong mayaman. Tatay, paano ng bahay namin sa Taguig?
Paano na kami bukas? Paalisin mo ba talaga kami sa sarili naming bahay? Tumingin si Mang Oliver kay Attorney Alejandro at pagkatapos ay sa tatlo niyang anak. Ang lupa at bahay sa Taguig ay hindi ko kukunin para sa sarili ko. Ibibigay ko yon sa foundation upang gawing isang pasilidad para sa mga matatandang inabandona ng kanilang sariling mga anak. At para sa inyong tatlo, may ibibigay rin akong huling pamana. Ano ang huling pamanang ibibigay ni Mang Oliver sa kanyang tatlong anak? Ito ba ay magiging daan ng kanilang pagbabago o ang huling leksyon na magtuturo sa kanila ng tunay na halaga ng buhay? Tahimik ang buong bulwagan habang nakatingin ang lahat kay Mang Oliver. Nakatungo pa rin sina Mauro, Mario at Matt sa gitna ng entablado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding kahihiyan, takot at labis na pagsisisi. Dahan-dahang kinuha ni Attorney Alejandro ang isang simpleng brown envelope mula sa kanyang briefcase at inabot ito kay Mang Oliver. Tumingin ang matanda sa tatlo niyang anak bago dahan-dahang nagsalita sa mikropono. Ito ang huling pamana na ibibigay ko sa inyo bilang inyong ama. Sa loob ng sobreng ito ay may 3 tseke. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 500,000 piso. Napaangat ang ulo ng tatlong magkakapatid. Nagkatinginan sila ng may bagyang pag-asa sa kanilang mga mata. Tatay, ibinibigay mo pa rin ito sa amin kahit naging masama kami sa iyo. Huwag kayong magkamali. Ang perang ito ay hindi reward sa inyong ginawa. Ito ang huling perang matatanggap nyo mula sa akin. Binibigyan ko kayo ng sapat na puhunan para makatayo sa sarili ninyong mga paa, makahanap ng sariling marupok na matutuluyan at magsimula ng sarili ninyong buhay nang hindi na nakaasa sa akin. Tay, ayaw na namin sa pera. Patawarin mo na lang kami. Tanggapin mo na lang kami ulit sa buhay mo. Gagawin namin ang lahat para mabawi ang kasalanan namin. Mario, ang kapatawaran ay naibigay ko na sa inyo noong oras na lumabas ako sa gate ninyo kagabi. Hindi ako nagtatanim ng galit sa aking puso dahil ayokong dalhin ang pait na iyon sa natitirang mga taon ng aking buhay. Pero ang tiwala, kapag nabasag na tulad ng isang salamin, kahit anong dikit mo rito, hindi na ito mabubuong muli. Tatay, patawad po. Patawad po talaga. Kailangan niyong matutunang mabuhay ng may dignidad at sariling sipag. Ang bahay sa Taguig ay tuluyan ang gagamitin ng foundation para sa mga matatandang walang matutuluyan. Kayo naman, may 24 na oras pa para kunin ang inyong mga personal na gamit at umalis doon. Gamitin ninyo ang perang ito para magbago, hindi para magpalala ng inyong pagkagahaman. Inabot ni Attorney Alejandro ang sobre kay Mauro. Habang hawak ang sobre, tila mas mabigat pa ito kaysa sa anumang kargada dahil sa matinding aral at kahiyang nakapaloob dito. Tinalikuran na ni Mang Oliver ang kanyang mga anak at pumaroon sa gilid ng entablado kasama si Aling Nena. Dahan-dahang inakay ng mga security guard ang tatlong magkakapatid pababa ng stage habang nakatingin sa kanila ang buong lipunan. Samantala, lumipas ang ilang buwan. Sa dating bahay ni Mauro sa Taguig, pinalitan na ang signboard sa labas. Nakasulat na rito ang Bahay Kalinga Valerio, isang tahanan para sa mga lolo at lola na inabandona ng kanilang mga pamilya. Doon ay nakakuha sila ng libreng pagkain, gamot at pagmamahal mula sa mga voluntaryo. Si Mang Oliver ay masayang naglalakad sa bakuran nito araw-araw. Kasama niya si Aling Nena na formal na niyang kinuha bilang head administrator ng pasilidad upang makatulong sa pamamahala ng foundation. Oliver, napakaganda ng naisip mo. Ang daming matatanda ang nakahanap ng bagong pag-asa rito sa Taguig dahil sa kapangyarihan ng pamanang inihabilin sa'yo. Ang tunay na yaman, Nena, ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko
o sa taas ng gusali na pagmamayari mo. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbigay ng pagmamahal sa mga taong nangangailangan at ang payapang puso kapag natutulog ka sa gabi. Samantala, sa isang maliit na apartment sa ibaba ng lungsod, nakatira na ngayon sina Mauro, Mario at Matt. Ginamit nila ang ibinigay na puhunan ng kanilang ama upang magtayo ng isang maliit na kargahan at delivery business. Araw-araw silang nagpapakapagod, nagbubuhat ng mabibigat na kahon sa ilalim ng init ng araw at nagtitipid sa bawat piso. Habang nagpapahinga sa gilid ng kalsada, napatingin si Mauro sa malaking billboard sa tagig kung saan nakatala ang pangalan ng kanilang ama para sa isang charitable event. Kuya, namimiss ko na si tatay. Sana balang araw, kapag napatunayan na natin na nagbago na talaga tayo at kaya na nating tumayo sa sarili nating paa, payagan niya tayong makapiling siya ulit. Magtatrabaho tayo na maayos, Maria. Matt, hindi para sa pera niya, kundi para maipagmalaki niya na ang mga anak niya ay natuto na sa kanilang malaking pagkakamali. Dahil yun ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa kanya habang nabubuhay pa siya. Ang kwento ni Mang Oliver ay isang paalala sa ating lahat. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nakabase sa kung ano ang maaari nilang ibigay sa atin kapag sila ay mayaman, kundi sa kung paano natin sila tatanggapin at taalagaan kapag sila ay wala nang maihandog kundi ang kanilang natitirang panahon. Dito na nagtatapos ang buong kwento ng Ang Lihim na Pamana ni Mang Oliver. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula part 1 hanggang part 5 dito sa Tamoxki TV. Kung naantig ang inyong mga puso sa aral ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mag-iwan din kayo ng inyong mga saloobin at aral na natutunan sa ating comment section sa ibaba. Sana ay dumating sa inyo at sa inyong buong pamilya ang napakalaking blessings, magandang kalusugan at patuloy na pagpapala sa araw-araw. Hanggang sa muling kwentuhan, salamat po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.